Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang lihim na parirala na kayang magbukas ng pintuan ng pera, pag-ibig, at walang katapusang biyaya sa iyong buhay? Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko na nagpasindak sa mundo sa kanyang mga propesya, ay nag-iwan ng sikreto na para lamang sa ilang pinili. Ibinunyag niya ang isang parirala, mga salita lamang, ngunit may kapangyarihang humatak ng swerte at kasaganaan ng mas mabilis kaysa sa anumang bagay. Isipin mong unti-unting naglalaho ang mga utang, dumarating ang mga oportunidad na kusa kang hinahabol, at dumadaloy ang swerte na parang ilog. Sabihin mo lang ito ng isang beses at panoorin kung paano magbabago ang iyong kapalaran magpakailanman. Handa ka na bang marinig ito? Tinawag si Baba Vanga bilang ang babaeng nakakita lampas sa panahon. Sa loob ng maraming dekada, ang kanyang mga pangitain ang gumabay sa milyon-milyon, at hanggang ngayon marami sa kanyang mga hula ang nagpapatahimik sa mga tao dahil sa gulat. Ngunit ang hindi alam ng nakararami ay naniniwala siya sa kapangyarihan ng salitang binibigkas. Para sa kanya, ang isang parirala ay hindi lang tunog, ito ay enerhiya, panginginig, at pintuan tungo sa kasaganaan. Malalim itong nakaugat sa kulturang Pilipino. Mula sa mga dasal na binubulong ng ating mga lola, hanggang sa mga pamahiin na sinusunod tuwing gabi, lagi tayong naniniwala na may kapangyarihan ang salita. Isang dasal ang kayang magpagaling, isang bulong na hiling ang kayang baguhin ang bukas, at isang binigkas na parirala ang kayang magbukas ng mga biyaya. Sa video na ito, matutuklasan mo ang lihim na pariralang ibinunyag ni Baba Vanga, kung bakit ito epektibo, at kung paano ito gagamitin ng tama. Maghanda ka, dahil kapag narinig mo na ito, maaaring hindi mo na muling tingnan ang iyong kinabukasan sa parehong paraan. Propesya ng kasaganaan ni Baba Vanga. Si Baba Vanga ay hindi isang karaniwang babae. Ipinanganak sa kahirapan, nabulag ng isang malakas na bagyo noong siya ay bata pa, at ginugol ang halos buong buhay sa katahimikan at panalangin. Ngunit mula sa katahimikan na yon, dumating ang mga pangitain, maliwanag, makapangyarihan, at hindi matatawaran. Dumarayo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maupo sa harap ng kanyang munting tahanan, naghihintay ng mahabang oras para lang marinig ang kanyang sasabihin. Maging mga hari, pangulo, at karaniwang magsasaka ay humingi ng kanyang karunungan. Bakit? Dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Ang kanyang mga hula ay ikinagulat ng mundo. Nakita niya ang mga pangyayaring humubog sa mga bansa, nagbabala ng mga sakuna, at nagbigay ng pag-asa sa mga taong nawalan nito. Ngunit sa lahat ng kanyang propesya, may isang mensaheng tumindig sa lahat, isang mensaheng tuwirang tumatama sa puso ng tao. Ibinunyag niya na ang kasaganaan ay hindi isang bagay na malayo o mahirap maabot. Hindi lang ito para sa mayayaman, makapangyarihan, o piling ilan. Sa halip, ang kasaganaan ay nasa paligid na natin, naghihintay lang ng tamang susi upang mabuksan. At ang susi na yon, ayon sa kanya, ay isang parirala. Ngunit hindi ito pangkaraniwang parirala. Ipinaliwanag ni Baba Vanga na dala nito ang enerhiya ng universo mismo. Kapag binigkas ng may pananalig, ang mga salita ay nagiging utos sa kapalaran. Tulad ng dasal na umaakyat sa langit, ang pariralang ito ay umaabot sa di nakikitang mundo at hinihila pabalik ang swerte at biyaya sa nagsasalita. Binalaan niya na kadalasan, ang tao mismo ang humahadlang sa kanyang swerte sa pamamagitan ng masasamang salita, pag-aalinlangan o sumpa. Ngunit kapag ang tamang salita ang binigkas, at binigkas ito mula sa pusong puno ng paniniwala, ang universo ay yumuyuko upang tumugon. Para sa mga Pilipino, pamilyar ang aral na ito. Lumaki tayong naririnig sa ating mga lola ang, magdasal ka bago ka matulog, o, huwag kang magsalita ng masama, baka magkatotoo. Ang karunungan ni Baba Vanga ay tugma sa ating mga paniniwala. Pinagtibay niya na ang ating tinig ay may espiritual na bigat, kayang magbukas ng mga pintuan, maglipat ng enerhiya, at mag-anyaya ng kasaganaan sa ating buhay. Ang propesya ng kasaganaan na iniwan niya ay simple, ngunit makapangyarihan, isang parirala, isang susi, isang sikreto. Hindi lahat ay nakatakdang malaman ito, ngunit para sa mga makakaalam at magsasalita nito ng may buong paniniwala, mararamdaman nilang nagsisimula ng magbago ang kanilang buhay. Darating ang mga oportunidad. Lilitaw ang hindi inaasahang tulong. Matatagpuan ka ng pera sa mga paraang misteryoso. Ito ang propesyang ating tatalakayin ngayon. At kapag narinig mo na ito, mauunawaan mo kung bakit naniniwala si Baba Vanga na ang ating dila ang may hawak ng kapangyarihan ng buhay, kayamanan, at kapalaran. Ang kapangyarihan ng mga salita at binibigkas na enerhiya.
Bakit nga ba binigyang halaga ni Baba Vanga ang isang simpleng parirala? Para maunawaan ito, kailangan nating tuklasin ang nakatagong katotohanan tungkol sa mga salita. Ang salita ay hindi lamang tunog. Ito ay enerhiya. May dala itong panginginig, intensyon, at espiritual na puwersa. Bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay naglalakbay sa mundo at lumilikha ng epekto, minsan maliit, minsan napakalaki. Isipin mo ito, isang salitang puno ng pag-asa ay kayang maghilom ng pusong sugatan. Isang mapanirang insulto ay kayang mag-iwan ng pilat na tatagal ng maraming taon. Isang bulong na dasal ay kayang maglipat ng bundok sa buhay ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit tinuruan tayo ng ating mga ninuno na mag-ingat sa ating pananalita. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig mula sa ating matatanda ang kasabihang, ang salita ay may bisa. Ang karunungang ito ay hindi pamahiin, ito ay isang katotohanang inuulit-ulit sa kasaysayan, agham, at espiritualidad. Maging ang makabagong agham ay nagpapatunay nito. Ipinakita ng mga mananaliksik kung paano nababago ng mga tunog at panginginig ang istruktura ng molekula ng tubig. Isipin mo na lang kung ano ang kayang gawin ng mga salita sa ating espiritu, sa ating kapaligiran, at sa enerhiyang nakapaligid sa atin. Kapag binigkas ng may pananampalataya, ang salita ay hindi na basta tunog, ito ay nagiging utos sa universo. Lubos itong naunawaan ni Baba Vanga. Itinuro niya na maraming tao ang hindi namamalayan na sila mismo ang humahadlang sa kanilang mga biyaya sa pamamagitan ng mga salitang puno ng takot, pag-aalinlangan, at negatibidad. Kapag sinabi natin, lagi na lang akong malas, naririnig ito ng universo. Kapag nagrereklamo tayo ng hindi ako magkakaroon ng sapat, ang enerhiya sa paligid natin ay umaayon sa paniniwalang iyon. Sa hindi natin namamalayan, tayo mismo ang nagbibigkis sa ating sarili gamit ang mga salitang binibigkas natin. Ngunit kapag binaligtad natin ang enerhiya na iyon, kapag nagsalita tayo ng mga pariralang puno ng kasaganaan, pananampalataya, at pasasalamat, may nagbabago. Mas gumagaan ang hangin. May mga pintuang bumubukas. Ang maliliit na biyaya ay biglang nagiging mas malaki. Isang kaibigan ang biglang nag-aalok ng tulong. Isang oportunidad ang dumadating sa tamang oras. Hindi ito simpleng pagkakataon, ito ay pagkakahanay. Para sa mga Pilipino, ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan natin ang dasal, orasyon, at maging ang mga simpleng mantra na ipinamana ng ating mga lola. Alam natin na ang salitang binibigkas ay may espiritual na bigat. Binubulong natin ang mga hiling kapag hinihipan ang kandila sa kaarawan. Inuulit-ulit ang mga dasal sa nobena, naniniwalang bawat pag-ulit ay nagdaragdag ng kapangyarihan. Kumakatok tayo sa kahoy at sinasabi ang tipwera usog upang itaboy ang malas. Ang lahat ng ito ay paalala na ang ating mga salita ay nagiging bahagi ng espiritual na himaymay sa ating paligid. Gumagana sa parehong paraan ang parirala ni Baba Vanga. Sinabi niya na ito ay isang tulay sa pagitan ng puso ng tao at ng kayamanan ng universo. Kapag binigkas, ginigising nito ang agos ng kasaganaan na matagal nang naghihintay. Ngunit kailangan itong bigkasin ng may sinseridad, focus, at paniniwala. Ang mga salitang walang pananampalataya ay basta tunog lamang. Ang mga salitang may paniniwala ay mga susi na nagbubukas ng kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang propesya ay hindi lamang tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa pagkakahanay. Kapag binigkas mo ang parirala, hindi ka lang humihingi ng biyaya. Ipinapahayag mo sa universo, handa na akong tumanggap. At kapag ang mga salitang iyon ay binigkas ng may tunay na enerhiya, wala nang makakapigil sa agos ng kasaganaan na darating sa iyong buhay. Ang pariralang nagbubukas ng kasaganaan. Matapos ang maraming taon ng pangitain at propesya, nagsalita si Baba Vanga tungkol sa isang bagay na simple, ngunit pambihira, isang parirala. Sinabi niya na ito ay hindi mahika, hindi gayuma, kundi isang deklarasyon, isang susi na nagbubukas ng agos ng kasaganaan. Para sa kanya, dala ng pariralang ito ang mismong panginginig ng kasaganaan. Naniniwala siya na kapag ito ay binigkas ng may sinseridad at pananampalataya, makakatawag ito ng mga biyayang tila imposibleng makamtan. Kaya ano nga ba ang pariralang ito? Hindi ito mahaba o komplikado. Maikli, malinaw at madaling tandaan. Itinuro ni Baba Vanga na kapag ito ay binigkas ng may buong paniniwala, nagiging utos ito sa mga puwersang hindi nakikita. At ang parirala ay, wealth flows to me because I am open to receive. Simple, hindi ba? Pero sa loob ng mga salitang ito ay may nakatagong malalim na katotohanan.
Bawat bahagi nito ay may panginginig na umaayon sa kasaganaan. Wealth flows to me, ipinahahayag nito na ang kasaganaan ay hindi malayo o mahirap maabot. Ito'y dumadaloy papalapit sa iyo, parang ilog na natural na sumusunod sa direksyon mo. Because I am open, inaalis nito ang hadlang. Madalas, ang tao'y nananalangin para sa biyaya pero sa puso ay may takot o pagdududa. Ang linyang ito ang nagbubukas ng pinto, idinedeklarang bukas ang iyong puso at mga kamay. To receive, kinukumpleto nito ang utos. Sinasabi nito sa universo na hindi ka lang humihingi, kundi handa kang tumanggap ng biyaya. Paano nga ba dapat gamitin ang pariralang ito? Ayon kay Baba Vanga, dapat itong bigkasin ng may intensyon. Hindi basta casual na salita, kundi parang mismong ang universo ay nakikinig. Narito ang kanyang simpleng gabay. 1. Maghanap ng tahimik na lugar. Ang katahimikan ay nagbibigay fokus sa iyong espiritu, maaaring sa iyong silid, sa altar, o sa isang lugar na payapa. 2. Ihanda ang puso. Huminga ng malalim. Bitawan ang negatibo, galit, o pag-aalala. Isipin ang sarili mong napapalibutan ng liwanag. 3. Bigkasin ng dahan-dahan. Ulitin, wealth flows to me because I am open to receive. Sabihin ito ng 3 beses, bawat isa ay mas malalim ang paniniwala. 4. Mag-visualize habang nagsasalita. Isipin ang mga oportunidad na dumarating, ang mga utang na nababayaran, at ang buhay na puno ng biyaya. Damhin ang pasasalamat bago pa man ito mangyari. 5. Selyuhan ng pananampalataya. Pagkatapos, bulungan ang pasasalamat sa Diyos, sa universo, o sa mas mataas na kapangyarihang pinaniniwalaan mo. Ang pasasalamat ay nagpaparami ng enerhiya. Naniniwala si Baba Vanga na mahalaga rin ang tamang oras ng pagbigkas ng pariralang ito. May mga sandaling bukas ang enerhiya ng mundo, tahimik na gabi, oras ng pagdarasal, o mga panahong di mapakali ang iyong espiritu. Ngunit binalaan niya, huwag itong bigkasin ng may pag-aalinlangan, galit, o kasakiman. Dapat itong manggaling sa pusong payapa at naniniwala. Para sa mga Pilipino, malapit ito sa ating tradisyon. Tulad ng paglalagay natin ng kandila sa nobena, o pagbubulong ng rosaryo, kapag may pangangailangan, ang pagbikas ng pariralang ito ay nagiging sagrado. Hindi lamang ito salita, ito'y ritual at deklarasyon ng pananampalataya. At kapag nasabi mo na ito, may mararamdaman kang unti-unting pagbabago. Magsisimula sa maliliit na biyaya, isang kaibigan na handang tumulong, perang hindi inaasahan, o kahit ang simpleng kapayapaan ng puso. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang mga munting alon na ito ay nagiging malalaking daluyong. Ito ang nakatagong handog na nais ipakita ni Baba Vanga sa mundo, na ang kasaganaan ay laging nasa paligid, naghihintay lamang sa atin na sabihin ang tamang salita. Paano yayon ang iyong enerhiya sa parirala? Ngayon na alam mo na ang parirala, ang susunod na tanong ay, paano mo yaayon ang iyong sarili sa enerhiya nito? Dahil ang mga salita ay makapangyarihan na, ngunit kapag pinagsama ang salita sa tamang puso, isip, at gawa, ito'y nagiging hindi mapipigilan. Palagi ang paalala ni Baba Vanga sa kanyang mga tagasunod, ang kasaganaan ay hindi otomatikong ibinibigay sa lahat, ito ay dumadaloy lamang sa mga handa tumanggap. Unang hakbang, linisin ang negatibo. Kung ang iyong isipan ay puno ng pagdududa, galit o takot, magiging hungkag ang parirala. Isipin mo itong parang pagtatanim ng binhi. Kung puno ng bato at damo ang lupa, hindi ito tutubo. Ngunit kung ang lupa ay nilinis, nadiligan, at inihanda, ang binhi ay nagiging puno. Ganoon din, kailangan mong linisin ang iyong espiritu bago bigkasin ang parirala. Magagawa ito sa pamamagitan ng panalangin, malalim na paghinga, o simpleng pagbitaw sa mga sakit ng nakaraan. Ikalawang hakbang, pasasalamat. Ang pasasalamat ang magnet ng kasaganaan. Madalas sabihin ni Baba Vanga na ang mga taong marunong magpasalamat sa kung ano ang mayroon sila, kahit kaunti, ay lalo pang naakit ang mas marami. Kaya bago mo bigkasin ang parirala, ibulong muna ang iyong pasasalamat, para sa pamilya, sa kalusugan, at maging sa pinakamaliit na oportunidad. Ang pasasalamat ay naglilipat sa iyong enerhiya mula sa kakulangan tungo sa kasaganahan. Ikatlong hakbang, tapat na pag-uulit. Ang parirala ay hindi dapat sabihin ng isang beses lang at kalimutan. Tulad ng panalangin, mas lumalakas ito habang inuulit. Pero tandaan, hindi ito basta-bastang pag-uulit, kundi pagbigkas na may buong paniniwala sa bawat pagkakataon. Kahit minsan sa isang araw, bago matulog o paggising, ay sapat na upang ihanay ang iyong buhay sa kasaganaan.
Ikaapat na hakbang, pansinin ang mga palatandaan. Pagkatapos bigkasin ang parirala, maging mapagmasid. Maaari kang managinip ng kakaiba. Maaari kang makakita ng paulit-ulit na numero gaya ng 11 oras 11 minuto o 888. Maaring makaramdam ka ng biglang kilabot, makarinig ng bulong ng oportunidad, o makatanggap ng di inaasahang mensahe. Ito'y mga senyales na nagbabago na ang iyong enerhiya at tumutugon ang universo. Huwag itong ipagsawalang bahala, yakapin ito bilang patunay na paparating na ang kasaganaan. Ikalimang hakbang, iayon ang gawa sa salita. Kung idinedeklara mong, wealth flows to me, because I am open to receive, pero nabubuhay ka sa takot at isinasara ang pinto sa mga oportunidad, hinaharangan mo ang daloy. Ang pagiging bukas ay nangangahulugang handa kang kumilos kapag may pinto na bumukas. Maaaring ito'y pag-apply sa bagong trabaho, pagsisimula ng maliit na negosyo, o simpleng pagtanggap ng tulong ng walang hiya. Madalas dumarating ang kasaganaan sa pamamagitan ng gawa, hindi lang milagro. Para sa mga Pilipino, malapit ito sa ating puso. Itinuturo sa atin na manalangin, pero kasabay nito'y magsikap, magtiwala, at huwag susuko. Ang parirala ni Baba Vanga ay perpektong konektado sa balanse na ito, pananampalataya sa salita, lakas ng espiritu, at pagkilos sa buhay. Kapag nagtagpo ang tatlong ito, wala nang makapipigil sa daloy ng kasaganaan. Tandaan, ang parirala ay isang susi, ngunit bubukas lamang ang pinto kung talagang handa kang pumasok. Iayon ang iyong enerhiya, patatagin ang iyong pananampalataya, at panoorin kung paanong unti-unting hahanapin ka ng mga biyaya sa mga hindi inaasahan at magagandang paraan. Ang tamang panahon ng parirala ni Baba Vanga. Madalas sabihin ni Baba Vanga na ang lahat ng bagay sa buhay ay nangyayari sa tamang oras. Hindi maaga, hindi huli, kundi laging ayon sa banal na tiyempo. Ang paniniwalang ito ay malapit sa puso ng mga Pilipino dahil naniniwala rin tayo sa tamang panahon, ang nakatakdang sandali kung kailan dinidinig ang dasal at dumarating ang biyaya. Madalas nating marinig ang kasabihang, may tamang oras ang lahat. Tulad ng ating kultura, binigyang diin ni Baba Vanga na ang kanyang parirala ng kasaganaan ay dapat bigkasin sa tamang sandali kapag bukas ang universo. Sa tradisyong Pilipino, ang oras at tiyempo ay sagrado. Nagsisindi tayo ng kandila tuwing gabi bilang paggalang sa mga santo, nagdadasal ng nobena ng 9 na araw upang humiling ng milagro, at naghihintay ng hating gabi para salubungin ang bagong taon na may ingay at ritual ng kasaganaan. Ang lahat ng ito ay hindi basta aksidente, nakaugat ito sa paniniwala na ang kosmikong tiyempo ay mahalaga. Tulad ng binhing itinanim sa tamang panahon, ang ating mga salita at dasal ay nagbubunga lamang kapag binigkas sa wastong espiritual na sandali. Hindi na iba ang parirala ni Baba Vanga. Itinuro niya na bagamat makapangyarihan ang mga salita, lalo silang nagiging epektibo kapag binigkas sa sagradong bintana ng enerhiya. Hindi ito tungkol sa eksaktong petsa sa kalendaryo, ito ay tungkol sa pakikinig sa mga palatandaan sa paligid mo. Halimbawa, maaaring makaramdam ka ng kabalisa sa gabi, na tila may tinig na nagtutulak sa iyo na magsalita. Maaari kang makakita ng paulit-ulit na numero sa orasan, tulad ng 11 oras 11 minuto o 2 oras 22 minuto, na madalas ituring ng mga Pilipino bilang mga palatandaan mula sa langit. Maaari ka ring managinip ng liwanag, tubig, o barya, mga simbolo ng kasaganaan sa ating kultura. Lahat ng ito ay mga hudyat na binubuksan na ng universo ang pintuan upang bigkasin mo ang parirala. Mayroon din tayong mga pamahiin na umaayon sa karunungan ni Baba Vanga. Ang paglalagay ng mga barya sa pintuan upang pumasok ang swerte, ang pagsasaboy ng bigas para sa magandang kapalaran, o ang pagsasabi ng tabi-tabi po kapag dumaraan sa di kilalang lugar. Lahat ng ito ay paalala na ang mga hindi nakikitang enerhiya ay totoo, at mahalaga ang tamang tiyempo sa pakikipag-usap sa kanila. Tulad din ng parirala ni Baba Vanga, pinakamakapangyarihan ito kapag binigkas ng may respeto, kamalayan, at tiwala sa tiyempo ng kapalaran. Ngunit nagbabala rin siya laban sa pagmamadali. Maraming tao ang sabik sa mabilisang kayamanan, ngunit ang sobrang pagkauhaw ay nagbabara ng biyaya. Sa halip, sinabi niya, bigkasin ang parirala ng payapa, na may kumpiyansa na pinili na ng universo ang perpektong oras upang tumugon. Ang pagtitiyaga ay hindi kahinaan, ito ay pananampalataya na isinasagawa. Para sa ating mga Pilipino, pamilyar ang aral na ito. Tinitis natin ang hirap sa paniniwalang God's timing is always perfect.
Ipinagdiriwang natin ang mga pista ng may panalangin, naniniwalang ang mga biyaya ay laging bumabalik sa tamang siklo. Sinasalubong natin ang bagong taon ng may pagkain sa mesa, barya sa bulsa, at pag-asa sa puso. Lahat ng ito ay refleksyon ng kapalaran at kosmikong tiyempo. Kaya't kapag binigkas mo ang parirala ni Baba Vanga, tandaan, huwag matakot kung hindi agad darating ang resulta. Magtiwala sa proseso. Hindi binabaliwala ng universo ang tapat na salitang binigkas ng may pananampalataya. Tulad ng kawayan na yumuyuko muna bago tuluyang lumaki, maaaring tahimik munang magbago ang iyong buhay bago dumating ang kasaganaan. Ngunit kapag ito'y dumating, dadaloy ito ng higit pa sa iyong inakala. Nadaanan na natin ang propesya ni Baba Vanga, ang nakatagong kapangyarihan ng mga salita, at ang lihim na parirala na sinasabi niyang kayang magbukas ng kasaganaan. Ngunit bago tayo magtapos, pagtibay natin ang isang katotohanan, ang kasaganaan ay hindi malayo, naririto na ito sa iyong paligid, naghihintay lamang na buksan mo ang pinto. Ang parirala ni Baba Vanga, "Wealth flows to me because I am open to receive," ay higit pa sa isang pangungusap. Ito ay deklarasyon ng kahandaan. Sa bawat pagbigkas mo nito ng may pananampalataya, inaayon mo ang iyong puso sa agos ng mga biyaya. Habang mas naniniwala ka, mas nakikinig ang universo. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pera. Ang kasaganaan ay kapayapaan, kalusugan, oportunidad, at pag-ibig. Ang lahat ng ito ay dumarating kapag nakahanay ang iyong enerhiya. Ngunit ang mga salita ay dapat laging palakasin ng espiritu. Kaya bago matapos, ulitin natin ang ilang affirmations, mga makapangyarihang deklarasyon na maaari mong sambitin araw-araw upang dumoble ang enerhiya ng parirala ni Baba Vanga. Ang mga ito ay hindi lamang panalangin kundi paalala rin sa iyong kaluluwa na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan. I am open to receive blessings from every direction. I welcome wealth, health, and happiness into my life. Opportunities are chasing me and doors are opening for me. I release fear and doubt, I trust in God's perfect timing. My words have power and my destiny listens to my voice. Every day, my life attracts more light, more peace, more abundance. I am chosen. I am blessed. I am ready. Bigkasin ang mga ito tuwing nararamdaman mong dumarating ang pagdududa. Bulongin ito sa umaga bago magsimula ng araw o sa gabi bago matulog. Tulad ng parirala ni Baba Vanga, lumilikha ito ng kalasag ng positibong enerhiya at humahatak ng kasaganaan papasok sa iyong buhay. Para sa mga Pilipino, lalo itong makapangyarihan. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga dasal na binibigkas ng malakas ay may bigat sa langit. Mula sa mga nobena, orasyon, hanggang sa simpleng bulong ng healing, alam natin na ang salita ay hindi nasasayang. Lumilipad ito tulad ng mga palaso, tinatamaan ang lugar kung saan isinisilang ang mga milagro. Kaya't sa bawat pag-ulit mo ng mga affirmations, sumasali ka sa tradisyong espiritual na nagbigay biyaya sa maraming henerasyon bago pa tayo. Kaya't sa pagtatapos na ito, tandaan, ang kasaganaan ay hindi malayong pangarap. Ito ay katotohanan na naghihintay lamang na ipahayag mo. Ang iyong pananampalataya ang magnet, ang iyong mga salita ang susi, at ang iyong mga gawa ang tulay. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, hindi na makatatanggi ang universo na ibigay ang iyong hinihiling. Dalhin mo ang pariralang ito sa iyong puso at bigkasin ng may tapang. Wealth flows to me because I am open to receive. Sabihin ito na parabang nakikinig ang mga bituin. Sabihin ito na parabang naghihintay ang kalangitan. Sabihin ito hanggang sa buong puso't kaluluwa mo ay maniwalang totoo ito. At kapag ginawa mo, ihanda ang iyong sarili, dahil ang kasaganaan ay hindi lamang kakatok sa iyong pinto, ito ay dadagsa sa iyong buhay. Ikaw ay pinili. Ikaw ay pinagpala. At mula sa sandaling ito, ang universo ay kumikilos na upang dalhin sa iyo ang lahat ng nararapat para sa iyo.